Amen. Sa tapat ka, loyal ka. Diyos ko, itong mga politician na ito, ewan. At ito sa totoo lang, usually, nakakalungkot aminin, lalo sa ating ginagamit lang ang tao. Amen. Ginagamit lang po, lalo yung mga mahihirap. Oo. Tapos maganda yung election, bigyan ka lang ng 300. Ikaw naman nagpapabayad ka. Ako, may pabayad yung ano mo. Please lang. Bakit sa atin dito, wala ako. Tayo pa ata magbibigay sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Now, ito yung ipinapakita natin kasi I'd like to emphasize the differentiate of the double-minded and a changeable mind. Kaya pagdating sa pagiging double-minded, kasi ito po ay, it refers to our faith. Sa pananampalataya ito. At pagdating sa pananampalataya sa Diyos, huwag ho maging pabago-bago ang ating isipin. Kaya sabi niya, cleanse your hands, you sinners. At ang sabi pa niya is, purify your hearts, you double-minded. Kita niyo? Sa English, kasi ang ginamit niya sa English is, purify your hearts, you double-minded. Puso. Katapatan. Yung puso natin. Amen po ba? Amen. Ito yung hinihingi ng Lord. Pagdating sa pananampalataya, maging, ang sabi niya, purify your hearts. Ibig sabihin maging dalisay, maging totoo, maging tapat sa Diyos. Amen. Amen? Kasi, Diyos po ang ating pinagbilikuran. Siya ang Diyos na masasabi natin higit sa lahat. Nagkakalob ng hininga natin araw-araw. Nagkakalob ng lakas natin araw-araw. Nagbibigay ng araw-araw na kinakain natin. Araw-araw hindi nagpapabaya. Araw-araw ipinaparanas niya yung kanyang katapatan. Amen? Ipinaparanas niya ang kabutihan ng kanyang mga salita. Diyos na napakabuti at walang katulad. Amen? Kaya dito po, kanya pong ipinapadali sa iyong puso natin. Yung nasabi ko po na ganito, natanong ko na po yan, ewan ko po sa inyo, kung narinig nyo na, yung, alam niyo po, do you believe that there's no such thing? Na yung pong sinasabi natin na bad thing and good thing? Di ba natanong ko na po sa inyo yan, di po kung naalala nyo. Do you believe that there's no such thing as good thing and bad thing? Iniwala po kayo doon? Na walang masamang bagay at mabuting bagay? Kasi ang masamang bagay at mabuting bagay, depende sa tao. Depende sa attitude ng puso. Sa mabuti ang attitude ng puso niya, maski pangit na bagay, mabuti pa rin sa kanya. Kasi yung kanyang perspective Di ba? Not unless na kapag yung tao ay narcissist siya, narcissist. Pag narcissist, alam niyo po yun? Puro negative din. Lahat mabuti sa kanya, siya lang ang tama. Narcissist na tao. O, itinyan niyo sa dictionary niyo. Ano ibig sabihin niya? Pag narcissist ka, ikaw lang yung mabuti. Ikaw lang yung tama. Lahat wala sa'yo. Maski ano sinasabi niya, lahat supalpal sa'yo. Wala sinabing mabuti yung kapwa mo sa'yo. Yun yung katulad po ng sabi natin kanina, kapag maganda yung attitude ng puso mo, maski pangit na yung ginagawa sa'yo, praise the Lord pa rin. Pero kapag pangit yung attitude ng puso mo, maski magagandang bagay, wala namang mabuti sa'yo. Yun sabi natin na mga, di ba yung pessimist na tao, kung narinig niyo po yung talk natin ganyan, di ba nung mga nakaraan na Sunday? Di ba? Yung taong
kung saan pag maganda ang puso niya, alam niyo po, lahat ng bagay sa kanya mabuti. Amen. Maganda attitude ng puso niya. Kaya sabi natin kanina, ang mabuti po at masama depende sa attitude ng puso ng tao. Yes. Kasi halimbawa, maski naman, kung masama ang puso mo, maski mabuti ginagawa niyan, alam mo sabihin niya, alam mo, kaya ganyan yan, sip-sip yan. Di ba masama yung attitude ng puso mo eh? Di ba? Kumbaga, kaya narcis ang tawag sa kanya eh. Walang mabuting nagagawa ng kanyang kapwa, puro masama. Amen. Alam mo, pag halimbawa, nag-ayos ka, naglilinis ka, alam mo sabihin mo, pakitang gilas yan kasi gusto ma-promote. Gusto mapansin. Di ba? Kasi pangit yung puso eh. Oo. Lumalabas sa bibig. Pangit ang puso. Yung attitude na pakapangit. Sabi nga natin eh, ganito eh. Pag halimbawa, pangit ang attitude ng puso mo, halimbawa lang sana, sa mga inchi kasi, yung lunal na yan, blessing. Pero pag pangit yung puso mo, yung lunal ang pangit, lalo pumangit sa brother. Mga ganun, di ba? Sa halimbawa lang yan ha, wala kang sinibig sabihin. Kasi pangit yung puso eh. Pero pag maganda ang attitude ng puso niya, alam mo sabihin niya, itong brother na ito, pinagpapala ko kasi maganda yung kanyang lunal. Mga ganun, di ba? Halimbawa lang yun na, kasama kayo halimbawa ko, di ba? Mas hindi maganda. Hello po. Nakuha niyo yung punto natin? Na kapag maganda yung puso mo, lahat ng bagay, maganda at mabuti sa'yo. Pero pag pangit yung puso mo, maski mabuting bagay yung ginagawa ng kapwa mo, pangit pa rin sa'yo. Yes. Walang maganda. Kita niyo? Kasi nga sa attitude na puso, kaya sabi niya, purify your hearts. You. Double-minded. Kaya nga bakit sinabi niyang double-minded? Kaya linisin. Ibig sabihin nun, maging totoo po tayo. Pag sinabi purify, kalinisan. Amen. Sana kung paano tayo linis ng katawan, linis ng kamay, pati puso, sana malinis. Linis din pagkaitan. Hindi po tayo nakikita. Amen! Amen. Amen! Amen. Yes! Hello! Love. Huwag mong tignan lagi ang mga pangit na nakikita. Lahat kapangitan sa'yo. Mabuti ang ginagawa, pangit pa rin sa'yo. Kaya tignan mo, kapangit na ugali. Of course, it will reflect to you. Yes. Pag lahat pangit sa'yo, di ba? Ano ugali mo, mabuti ka? Ewan. Di ba? Kaya halimbawa lang, sama-sama na nga ng ginagawa. Ay, ang buti-buti mo, plastic ka. Sabi ng totoo. Pwede mo sabihin, nakikita mo, Brad, ito nakita ko sa'yo, pero bilang kapatid hindi maganda yan, nagmamalasakit ako. O, di ba? Ayusin mo. Walang masama naman eh. Amen. Hindi ka naman judgmental doon eh. Bakit? Nagmamalasakit. Amen. Pero iayos mo yung pagmamalasakit mo. Depende kasi sa tono eh. Yes. Mabuti kung lahat tayo maski galit ka na malambing pa rin. Diba? Hello? Amen. So, brothers and sisters in Christ, patuloy po nating linisin ang ating mga puso. Sabi niya, purify your hearts, you double-minded. Meaning po, brothers and sisters in Christ, is maging totoo po tayo? Maging tapat po tayo? Yung ating pagiging loyal, katapatan, lalo sa pananampalataya, lalo sa Panginoon, panghawakan mo ang pangako ng kanyang salita. Amen. Pagdating sa pangako ng salita ng Diyos, kumbaga, huwag ka na magdalawang isip pa. Diyos yan eh. Pag pangako ng Diyos yan, believe and it will be happen unto you. Believe and you will receive. Amen? Huwag mo lang pag-alinlanganan pa.
Pag sinabing ng salita ng Diyos, pag may naramdaman ka, you're healed, then you will be healed. Amen. Pag sinabi ng salita ng Diyos, that you will be prosper, and you will prosper. Amen. Amen po ba? Amen. And you will be prosper. Thank you, Lord. Sir, yayaman ako. Huwag ka magduda, yayaman ka. Ba't ka mag-alinlangan? Diyos ang nagsabi. Amen. Ulitin ko po ha. Pag Diyos ang nagsabi, huwag na magdalawang isip. Amen. Diyos yan. Amen. Tapat yan. And then, pag sinabi ng Lord, lalo, halimbawa lang, basta nag-apply ka lang, huwag mo na sabihin na, Lord, punta ko na Amerika, pero hindi ka nag-apply. Di ba? Huwag naman ganon, di ba? Okay. Not unless na ganito. Not unless na, kumbaga yun yung sinasabing, kaya mong mapuntahan ang isa ng dalawang lugar sa isang katawan. By location ang tawag doon. Ayun. By location. Sa isang katawan, dalawang lugar. Meron yan na nakagawa. Katulad ni Padre Pio, if I'm not mistaken. Meron iba niyan. Katulad halimbawa, although wala akong scientific exploration doon sinabi ng ganito. Meron kasing hindi ko na sabihin ito kung kanino ka mag-anak o may kakilala na. Yung kakilala ko po, dying. Nasa Baguio siya. Doon tinakbo kumbaga, ang kanyang buhay hindi 50-50, 90-10. 90 yung kamatayan, 10 yung pag-aalin nila ng mabuhay. So hindi 50-50, ano no? So 90-10. 90-10 yung talagang mamamatay siya, yung 10, 90 yung duda na talagang mabuhay siya, yung 10% talagang alangan pa. Now, nung araw na iyon, na nasa hospital, yun din yung araw na ang sabi ng kamag-anak nilang abogado, nag-aayos ng papel, title, inilipat lahat sa pangalan ng mga anak niya. Nag-bilocation siya. Yung tawag ko, nag-bilocation. Sabi sa akin, paano nangyari yun? Ang sabi kasi nung pinagpaayusan ng papel, paano namatay siya? Ilang dito lang kanina inaayos ang papel. Kitang-kita namin dyan sa kausap namin. Samantalang naghihingalo, 90-10. Yung buhat niya, doon sa lugar ko na yung 90-10, hindi 50-50. Ang sinatanong sa akin, yung maaari yung sinasabing nag-bilocation kung tawagin. Again ha, di ko naman, kumbaga, sa scientific explanation, hindi ganoon abot ng kaya ng aking kaisipan. Pero sa sitwasyon, nangyari kasi. 90-50, 90-10, nag-agaw buhay. Pero nung habang nag-agaw buhay siya, yung mismong taong yun nakikita nung kamag-anak, nag-aayos ng papel. Scientific explanation, di ko kaya. Kumbaga sa amang. Ang tawag doon, yung ba'y ghost? Is it ghost? Al-alya? Bisita muna. Bisita? Bisita, ano? Bisita muna bago. Gito niyo po? Ay, ganun, di ba? Yung may kakayahan na ganun May bagay. ganun?